How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa PBBM, si Duterte, si Leni, si Sara. Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang na. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang humabi ng opinion. Attorney ha, kung talagang attorney ka. Pero huwag kang mag-chat-chart na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino. Hello mga kabayan, another day, another video, another vlog na naman ang pag-uusapan natin sa napapanahon at mainit na balita ang hahatid ko sa inyo. Meron ako napanood na isang balita na bibigyan natin ng reaction video. Ito po yung kung paano inasar ng isang vlogger si Rodante Marcoleta na sinabi daw niya na nililin lang daw niya ang mga sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe sa kanyang talumpati. Para sa content na to mga kabayan, ano yun po natin, alamin natin at panoorin natin kung ano nga ba talaga yung gustong ipahiwatig o anong gustong sabihin ng vlogger na to kay Rodante Marcoleta. Dahil grabe yung grabe yung akusasyon niya kay Congressman Rodante Marcoleta. Hindi man lang siya natakot na ito ay congressman at maaari siyang sampahan ng libel case. Panoorin natin mga tropa kung mga masasabi ninyo sa video ito, kung may karapatan ba itong vlogger na ito na sabihin na fake news or nililin lang ni Marcoleta ang sambayan ng Pilipino. So, kung di pa kayo pa nakapag-subscribe sa channel na to, subscribe nyo na po at i-hit nyo yung notification bell para sa mga napapanahon at maiinit na mga reaction video na pag-uusapan natin sa araw-araw na to. Guys, ito nga pala ang inyong Kuya Frank ha. Pakisubscribe na lang po. Ito po yung pangalawang channel ko. Ito po is a solid reaction video para sa inyong lahat. Araw-araw po ay magre-release tayo ng bago at sariwang mga video para po mas lalo nyo kayo ma-inform kung ano ang mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Kasi salamat po yung mga congressman at di po sila makapagtanong ang haba ng ating pong presentation. But thank you so much, Mr. Ross Flores. We will be asking questions then in a while. Sige, you're raising your hand, Attorney Ricky. Last, then we'll proceed with the Congressman Plato. Yes, Mr. Chair, salamat. Last na po ito. So, hinahanap ko po talaga yung vlog ko na yun kung tungkol saan. So, nakita ko na po, October 21 pa po pala yun, 2024. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta. Ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So, ang post ni Honorable Congressman Marcoleta, na yun yung mark ng pagiging statesman kasi hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang. Anong panlilinlang doon? Explain ko yung sinabi ko kasi opinion ko po ito. Sabi ko, oo nga, hindi panlilinlang yon. Nakipag-handshake ako. Kaya nga ang sinabi, paliwanag mo na maayos. Sabihin ko lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlililang parang po yun. titimpilan si Congressman Marcoleta parang gusto ng gusto ng banatan yung vlogger eh. Yes. Dapat po Okay. So, what is the point of order? Kasi you gave time to attorney. Sorry. What's the point of order, Ms. Point of order po yung conduct nung palitan nila ng ng exchanges of words. So you have recognized po Attorney Ricky. So let him explain before our colleague Marcoleta. I understand. Yeah. Okay, I'll be letting and please address both of you. Please address the chair para hindi po nagsasagutan. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to depends lang talaga kung libelous yung mga pinagsasabi. Pero ito talaga yung yung abogado na to talaga matigas eh. Talaga pininindigan niya na
mga pakulo ni Marcoleta talagang Honorable Congressman one-sided. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief in casual meeting with former VP Lenny after my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political, how else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa PBBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Ang reaksyon ko doon, sabi ko, wag tayong padadala doon sa pakulo na yon at panlilang kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa sinasabi ko, huwag kayong bitaw ng mga salita, kahit mga vlogger kayo or mga siguraduhin nyo may punto yung mga pinagsasabi ninyo kasi pwede talaga kayong balikan gaya niyan, pinagtatawag lahat ng mga vlogger. At ayan, hindi ngayon may paliwanag kung ano ba talaga yung yung mga pinagsasabi niyo sa vlog. Wala kayong malalim na justification. Isang grounds din 'yan para pwede kayong kasuhan. Pero since then nga mabait talaga tong ibang mga congressman na kagaya nito ni Marcoleta. Hindi niya pa rin talaga sinampahan ng kaso tong mga vlogger na to gaya nito ni Attorney De Campanilla na nagtuturo sa Ateneo. Ingat-ingat mga kapatid na vlogger, ingat-ingat tayo kung bibira tayo, dahan-dahan lang, huwag kayong masyadong mabigat magsalita dahil baka bumakfire sa inyo yan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po 'yun. Yung po yung ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Yes, of course. Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni attorney ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa akin, you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair. You can reply, Attorney Ricky, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang niraise nyo pong issues doon, maraming hindi binabayaran na tax ang ABS-CBN, may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong niraise yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panliling lang doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depository Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos magbibintang ka na pakulo lang lahat ito, tako'y nanlilin lang. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilin lang Ang sinasabi mo ngayon, opinion Pwede kang humabyo ng opinion, attorney kung talagang attorney ka. Pero huwag kang mag-chat na ako'y nanlin lang ng mamamayang Pilipino. You want to reply, Attorney Ricky? Yes, Mr. Chair. Ayun, Okay, yun go po ahead. yung, kaya ko po sinasabi na yung ako naninindigan na yung vlogging ko, hindi po fake news kasi opinion ko po yun. Basta mo na lang sasabihin, Mr. Chair, na opinion mo yun, pero bilang kinarge mo ako na manlilin lang. Hindi ka ba magsasabi ng facts mo kung paano ako nanlilin lang ng Pilipino? Abogado ka, di ba? Mr. Chair, abogado daw ito Attorney, you want to answer back? Again, Your Honor, yun na rin yung sinasabi kong concepts natin na ang mga public officials, talagang open sila na punahin, i-criticize, medyo masakit minsan, pero yan yung pagkakaiba ng public official sa private citizen. Mr. Chair, hindi siya nagkikriticize Sabi ko nga, binigyan kita ng halimbawa doon sa isang babaeng vlogger na sinabi niyang tanga ako at ikinahihiya ako ng lahat ng mga members ng INC. Pinatawad ko na siya ron Masakit yun, pero dahil meron siyang nakitang ganun. Pero ikaw, sinabi mo nanlin lang ako Ngayon, sinasabi mo, may opinion ka, nanlin lang. Wala kang masabi ngayon kung ano-anong ginawa ko para manlin lang ako ng Pilipino. Hindi ka abogado Hindi opinion ito. Mr. Chair? Yes, sige. Okay na po siguro, kasi marami pa sigurong pag-usapan. Ikaw ang manlilin lang. Okay. Thank you so much to both of you. We exhausted that issue and we let the both parties to
say their piece. And that's the spirit of this committee, no? Para maging balanse po tayo and fair. I want him to apologize, Mr. Chair. Kung abogado ka talaga. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Opinion ko yon. With that, we'll dwell to the next issue, no? Ano na muna tayo sa interpellation. Balikan na lang natin mamaya issue yan. Kung ayaw niya mag-apologize, but I think we cannot force him to say sorry about it. Mr. Chair, I move that he be cited for contempt. For so there's a motion peddling lies before this committee. So We cannot even answer simple questions kung paano ko nilinlang ang mga Pilipino. We cannot just let people, kahit na ba public figures tayo eh. I give him the chance. okay, 1 minute suspension. That is status ng ating committee. There's a motion that was moved by Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. So he cannot move any motion regarding this issue. I'm sorry, Congressman Marcoleta, because I've been informed that you are not a member of any of the committees.